Narito ang isang pelikula mula 2022 na nagtatampok ng isang aksyon at siyensya-piksyon na pelikula mula Amerika na pinamagatang Prey. Malalaking spoiler ang nasa unahan. Umupo ka, mag-relax, at mag-enjoy. Nagsisimula ang pelikula sa taong 1719 kung saan makikilala natin ang isang batang babae na nagngangalang Nero. Pangarap niyang maging isang mahusay na mangangaso tulad ng kanyang kapatid na si Tabe. Isang umaga, dinala niya ang kanyang aso na si Sari upang mangaso. Habang sinusubukang manghuli ng USA, isang malakas na kulog mula sa langit ang nagpaalarma sa USA at tumakas ito. Hinabol ito ni Nero, ngunit nahuli si Sari sa isang bitag na ginawa ng mga mangangaso. Tumakbo si Nero upang iligtas si Sari at ginamo ang sugat nito. Habang ginagamot si Sari, muli siyang nakarinig ng kulog at umakyat sa isang burol upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakikita niya. Sa susunod na eksena, nakikita natin si Nero at ang kanyang kapatid. Habang sinusubukang manghuli ng ibon si Nero, ikinwento ni Tabe ang kanyang unang, katamiya, isang pagsubok sa pangangaso. Hindi nakikinig si Nero, kaya binaril ni Tabe ang ibon na sinusubukan niyang mahuli. Sinabi ni Nero kay Tabe na nakakita siya ng kakaiba sa langit kaninang umaga at sa tingin niya ay isang Thunderbird ito. Sinabi rin niya na handa na siya para sa kanyang katamiya. Pag-uwi nila, gumawa ng gamot si Nero at ang kanyang ina para sa pinuno ng digmaan na nasugatan sa tuhod. Sinabi ng kanyang ina na marami pang ibang bagay ang kaya niyang gawin bukod sa pangangaso, ngunit iginiit ni Nero na gusto niyang manghuli upang patunayan na mali ang lahat. Habang nag-uusap sila, dumating si Tabe na may dalang patay na ibon. Sinabi ng ina ni Nero na kumuha siya ng orange tatsuya para sa gamot. Samantala, isang sasakyang pangkalawakan ang nag-ihulog ng isang nakakatakot na nilalang. Pagbalik ni Nero mula sa pagkuha ng orange tatsuya, nakasalubong niya ang kanyang kapatid at ang ibang mandirigma. Sinabi ni Tabe na isang leon ang nakagat sa isa sa kanila, si Puyi, at kailangan nilang iligtas siya. Sinundan ni Nero ang mga mandirigma, ngunit nahuli siya sa kagubatan. Sinabi niya na gusto niyang sumama sa misyon, ngunit pinagtatawanan siya ng mga mandirigma. Sinabi ni Tabe na makakatulong si Nero dahil mahusay siyang mag-track at alam niya ang tamang gamot na ibibigay kay Puyi kung buhay pa siya. Habang patuloy silang naghahanap, natagpuan nila si Puyi na buhay. Ginamo ni Nero ang sugat niya, habang ang ibang mandirigma ay gumawa ng karwahe upang dalhin si Puyi pabalik sa nayon. Iginiit ni Tabe na manatili at manghuli ng leon na halos nakapatay kay Puyi. Sinabi ni Nero na hindi lang tungkol sa leon, kundi may mas malaking bagay na nagtakot sa leon at hindi na ituloy ang pagpatay kay Puyi. Nanatili pa rin si Tabe at sinabi kay Nero na sundan ang ibang mandirigma pa uwi. Habang naglalakad pa uwi, nakakita si Sari ng isang patay na ahas na napunit. Sinuri ito ni Nero at nakakita siya ng kakaibang bakas. Lumapit ang ibang mandirigma kay Nero. Sinabi nila na wala na silang oras. Ipinakita ni Nero ang mga bakas, ngunit hindi nila ito pinansin. Sinabi ni Nero na hindi siya makakauwi kasama nila at kailangan niyang babalaan ang kanyang kapatid na may mas malaking bagay sa kagubatan. Inutusan ng pinuno ng mandirigma si Paka na sumama kay Nero. Nakasalubong ni Nero at Paka si Tabe. Sinabi ni Tabe na sana ay umuwi na lang si Nero at hindi siya nag-aalala kahit na malaking oso ang nakasalubong niya. Sinabi rin niya na nasa lungga ng leon na siya at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Iminungkahi ni Nero na pinan nila ang leon at atakihin ito. Sinabi ni Tabe na ito ang kanyang katamiya at dapat niyang gawin ang lahat ng tama. Habang naghihintay sila para sa atake ng leon, bigla itong sumugod kay Paka at pinatay ito. Nasugatan ni Nero ang leon, ngunit natamba siya at nahampa ang kanyang ulo nang makita niya ang isang kakaibang ilaw. Dinala ni Tabe si Nero pauwi habang siya ay bumalik upang tapusin ang leon. Nang magkamalay si Nero at ginagamot ng kanyang ina, dumating si Tabe na may dalang patay na leon. Dahil sa kanyang kabayanihan at tapang, naging bagong pinuno ng digmaan siya ng nayon. Hindi pa rin kumbinsido si Nero na ligtas na sila. Sinabi niya kay Tabe na hindi sila dapat magdiwang dahil ang tunay na banta ay naroon pa rin. Sinabi ni Tabe na dapat nang tumigil si Nero sa pangangaso. Kumbinsido na mayroong isang mapanganib na bagay sa kagubatan, palihim na lumabas si Nero kinabukasan kasama si Sari upang hanapin ang nilalang. Samantala, pinatay ng nilalang ang isang lobo na sinusubukang manghuli ng kuneho. Nalaman natin na ang nilalang ay isang nakakatakot at malupit na hayop na may advanced na teknolohiya. Mag-isa sa kagubatan, gumawa ng armas si Nero upang manghuli ng nilalang. Nakasalubong niya ang isang kawan ng mga skin balls, at nakakita rin siya ng tabako. Kakaiba ang lahat sa kanya. Sinubukan niyang habulin si Sari, ngunit nahulog siya sa isang maputik na hukay. Ginamit niya ang kanyang armas upang makatakas. Habang naglilinis siya sa isang ilog, sinalakay sila ng isang oso. Hinabol nito si Sari. Sinubukan ni Nero na iligtas si Sari, ngunit sinalakay din siya. Nasulok siya ng oso at halos kainin na siya nang biglang lumitaw ang nilalang at pinatay ang oso. Nakaligtas si Nero sa ilalim ng tubig at nakasalubong niya ang ibang mandirigma. Sinabi nila na inutusan sila ng kanyang kapatid na dalhin siya pabalik at hinahanap siya sa kabilang panig. Sinabi ni Nero na nakita na niya ang nilalang, ngunit pinagtatawanan siya ng mga mandirigma. Binugbog at tinalian nila siya. Binalaan niya sila na mayroong isang mapanganib na bagay sa kagubatan, ngunit hindi sila nakinig. Biglang nakarinig sila ng ingay sa mga puno. Pumunta ang pinuno ng grupo upang tingnan kung ano iyon.
Nang makarating siya doon, nakita niya ang mga laser na nakatutok sa kanya. Pinatay ng nilalang ang pinuno gamit ang isang advanced na pana. Nakiusap si Naru sa ibang mandirigma na tanggalin ang tali niya, ngunit sinabi nilang manatili siyang nakagapos habang lalaban sila sa nilalang. Brutal na pinatay ng nilalang ang lahat ng mandirigma. Nakawala si Naru. Napansin ng nilalang na sinusubukan niyang makatakas at hinabol siya. Niligtas si Naru ng isang mandirigma. Sinabi niya kay Naru na magtago upang hindi siya makita ng nilalang. Ngunit nang makita niya na nakatingin na ang nilalang sa kanila, tumakbo ulit siya. Hinabol siya ng nilalang at pinatay ang mandirigma. Nahulog si Naru sa isang bitag. Hinabol siya ng nilalang, ngunit hinayaan siya nang makita niyang hindi na siya banta. Lumabas ang mga Pranses na Comanche na naglagay ng bitag kay Naru. May dala silang mga baril at ikinulong si Naru sa isang hola. Si Rafael, ang kanilang tagasali na marunong mag-iba, ibang wika, ay tinanong si Naru kung ano ang nakita niya. Sinabi niya kay Naru na ang nilalang ay isang mangangaso at dapat siyang tumulong sa kanila. Nang tumangging magsalita si Naru, dinala ng kanilang pinuno si Tabe, ang kapatid ni Naru. Nalaman natin na nahuli rin ng mga Pranses si Tabe. Pinagpapahirap siya ng mga Pranses gamit ang kutsilyo at tinali ang magkapatid sa isang puno upang kainan ang nilalang, habang naghihintay ang mga Pranses na Comanche na salakay nito. Habang naghihintay ang mga Pranses na mandirigma na kainin ng nilalang ang magkapatid, bigla itong sumugod at pinatay ang lahat ng mandirigma. Nakipaglaban ang nilalang gamit ang advanced na armas. Hindi sila pantay-pantay dahil mas malakas, mas mabilis, at mas matalino ang nilalang. Nakawala si Naru at ang kanyang kapatid gamit ang isang lumang paraan ng pagtakas. Pagkatapos nilang makatakas, pumunta si Naru sa kampo ng mga Pranses upang iligtas ang kanyang aso na si Sari. Nakipaglaban siya sa natitirang mga Pranses na Comanche at nailigtas ang kanyang aso. Habang ginagamot ang kanyang sarili, humingi ng gamot at lunas si Rafael na nasugatan. Tinuruan ni Rafael si Naru kung paano gamitin ang kanyang baril bilang kapalit ng paggamot. Ginamo niya ang tuhod ni Rafael upang ihinto ang pagdurugo. Binigyan niya si Rafael ng orange tatsuya na lunukan. Habang tinuturuan ni Rafael si Naru kung paano gamitin ang baril, dumating ang nilalang sa kampo. Wala nang ibang pagpipilian si Rafael kundi magpanggap na patay habang sinasaktan ang sarili ni Naru. Nalaman ni Naru na hindi nakikita ng nilalang si Rafael dahil sa orange tatsuya. Nagiging ayon sa plano ang lahat hanggang sa maapakan ng nilalang ang sugat ni Rafael na nagdulot sa kanya na sumigaw. Napansin siya ng nilalang at pinatay siya. Susubukan ng patayin ng nilalang si Sari nang dumating si Tabe na nakasakay sa kabayo at tinanggal ang maskara ng nilalang. Sa isang mahigpit na labanan, pinatay ng nilalang si Tabe sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa likod. Susubukan ng patayin ng nilalang si Naru, ngunit ginamit ni Tabe ang kanyang natitirang lakas upang saksakin ang nilalang na nagdulot kay Naru na tumakas. Sa susunod na eksena, dinala ang balita tungkol sa kamatayan ni Tabe sa kanyang ina na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Samantala, natagpuan ni Naru ang pinuno ng mga Pranses na buhay. Dahil sa galit sa ginawa nito sa kanyang kapatid, pinutol niya ang isa sa mga binti nito at binigyan siya ng isang walang bala na baril. Sinabi niya na magdurusa ito dahil sa pagpapahirap sa kanyang kapatid. Kumain si Naru ng orange tatsuya upang hindi siya makita ng nilalang. Pinain niya ang nilalang at nang dumating ito, pinatay nito ang pinuno ng mga Pranses. Ginamit ni Naru ang baril ni Rafael upang salakayin ang nilalang at natanggal ang laser mask nito. Kinuha niya ang maskara at tumakas sa kagubatan. Ibinaba ni Naru ang mapanganib na nilalang sa kagubatan. Sinalakay niya ito dahil hindi siya nakikita ng nilalang. Sa isang mabangis na labanan, pinutol niya ang isa sa mga kamay ng nilalang at ibinagsak ito sa isang maputik na hukay. Nang bumangon ito, sinubukan nitong barilin si Naru, ngunit ginamit ni Naru ang maskara ng nilalang upang ibalik ang bala sa sarili nitong ulo. Namatay ang nilalang. Sa susunod na eksena, dumating si Naru sa nayon na may dalang ulo ng nilalang at berdeng dugo sa kanyang mukha. Binigay niya sa kanyang tribo ang ulo at ang baril, na nagsasabing may panganib na naghihintay sa kanila. Pinarangalan nila ang kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng pagluklok sa kanya bilang bagong pinuno ng digmaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe. Hanggang sa muli tayong magkita.